Advice ko lang po, bali meron po tayong toll fee. Present ko na lang po later pagka deliver. Magkano? Kasi po mag-expressway po ako eh. From Malolos to Malabon. Cancel ko na lang. Hi guys, good morning. Ayan, time check 7:40. Actually kanina pa ako lumabas. Sinetab ko tong Continue camera. for 1 kilometer. Ayan guys, narinig nyo, maaga tayo nag-online. Ayan, Wednesday po, kanina may pasok ako, kaka-out ko lang ng 7. It's Lalamove Day guys. Ito po yung actually ito po yung booking natin. Ayan. So kaninang mga 3 AM nasa shift pa ako sa isa kong trabaho sa main job ko. Nag-try lang ako mag-on ng app, and then may lumabas na booking, which is ito guys, Astig, which is malapit lang din naman sa amin, Paumbong to Malolos, with decent fee na rin na 300. So on the way na ako dun guys. Yan, kita-kits tayo guys, 25 minutes nandun na tayo. Let's go. And guys, actually hindi ko pa alam yung plano ko maglo-long drive ako ng mga booking, kasi may pinag-uutos sa akin si Mama Lab na magpa-check up ako. Dahil recently guys, medyo nagsasakit yung ulo natin dahil sa puyat. Siguro alam mo, sa puyat lang talaga yun eh. Kasi nagiging tulog lang natin guys, siguro maximum of 5 hours a day. So nakakatulog lang tayo during weekend. So, siguro yung sasakit ng ulo. But well, tingnan natin kung may makikita tayong booking na medyo lalayo tayo. Try natin i-double book. Kasi itong pipick upin ko, ang sabi is grocery, 6 na box. Hindi ko lang sure kung kakasya yung 6 na box. Pero kung binook naman nila na for 200 kilograms, kasya naman, malaki si espresso. So later guys, papakita ko sa inyo pag na-pick up na natin yung. And guys, nga pala, may gusto lang ako i-share kanina. Dapat may isa-swipe pa ako, mga saktong 7 siguro yun, bago ako malis. May isa-swipe sana akong isa, halagang 180 something ish lang siya sa Giginto. So like siguro mga 8 kilometers away lang sa akin. Ang galing ng diskarte ni Kuya. Nakalagay dun sa note na, kasi Giginto lang, so maliit lang yung fee. Sabi niya sa note, magdadagdag daw siya ng 100, pero ang gagawin lang, i-jump start lang daw yung sasakay niya. So astig yun. Medyo may nakuha tayong idea guys na nga pala no, bakit hindi ka magpapunta ng courier app na driver na pwedeng pumunta doon na, syempre di ba, with ano siya, emergency purpose lang din. Ewan ko kung valid yon guys kay Lalamove, pero sa tingin ko valid naman, kasi wala lang, emergency ni, di ba? Pagdadamot ba nila, at the same time magbabayad naman ng fee si customer, at papayag naman si Lalamove driver, di ba? Pero guys, kasi aware ako yung pagka Lalamove ka, nakalagay na din doon sa online training nila na yung iba nagpipilit na may kasamang tao. Depende na yun sa'yo kung gusto kong papayag ka, pero parang ang alam ko hindi yata hindi ko pa na-try yun. So ayun, so far guys, part-time job lang naman to, pero kung yun, nag-iisip kayo na maglalamove din, ako based on experience, maganda siya, masaya, lalo na pag ang trabaho mo is work from home ka, nakatenga ka lang sa bahay ng ilang oras gabi-gabi. So ito medyo makakapasyal, at the same time kikita ka pa ng pera kung meron ka naman 4 wheels, why not, diba? Okay guys, update lang tayo sa current situation dito sa Malolos. So ito po kahabaan ng Bulihan guys. So sa mga dumadaan po dyan ng Bulihan, hanggang dibdib na lang yung tubig. Ito na po yung napag-uusapan natin. Yan. So meron tayong ang queuing ko dyan guys, pag may nakita akong sedan na nakadaan, kaya natin. Bakit? Kasi mas mataas si espresso sa standard na ground clearance ng mga sedan. So ayun, just sharing guys. Ito siya, Bulihan to guys. Kilala to na binabaha talaga. Ayun o, kita nyo naman si ate. Yan o, kaalang naman niya. So ayan, isa rin sa purpose and isa rin sa reason guys bakit ako naghanap ng extra income, kasi si Suzuki Espresso, so ayoko kasi siyang nakatenga lang sa bahay na
idea ng nakatenga lang tapos mananatili lang siyang liability. Alam niyo yan. So sa palagi ko hindi na kaya guys, akit na ako sa dito. Malalim pala. Okay, change plan. Guys, medyo may problema tayo. Parang medyo kinakabahan ako. Baha yata. Wait, pwede nyo yata ako kita. Ito tayo. Baha yata guys. Tanungan lang natin si customer kung possible ba. Hello ma'am, sa Lalamove po. Apo? Ay ma'am, tanong ko lang po, ma'am, possible po ba dyan sa madadaanan? Sa papuntang Paumbong? Opo, opo. Okay, sige, kasi... Pick up lang po dito, motor eh. Okay po ma'am. Kasi po ma'am, nandito po ako sa may Bulian. Marami po palang baha, medyo nag-iwas-iwas lang po ako. So, ang sabi po kay Google, 15 minutes po nandyan na ako. Po ma'am? Meron po dito, baka mababa naman. Mababa naman, kumbaga kaya naman po ng sasakyan. Okay po ma'am, thank you po ma'am. Sige po, 15 minutes po ma'am, nandyan na po ako. So ayun nga guys, ang sabi ni madam is may baha pero passable. So tingnan natin kung talagang passable siya guys. Parang narinig ko sinabi ni ma'am, medyo nakakadaan ng mga motor. So motor, okay yun, mababa motor. So mababa naman di hamak motor kay regla, diba? Guys, may naswipe ako isa, Malabon to, Malabon to Malolos to Malabon. Ano po? Hello po, good morning. Sa Lalamove po ma'am. Saan po kayo, sir? Ma'am, kakaswipe ko lang po nung delivery. Magda-drop off lang po ako sa tapos pupunta na po ako dyan ma'am. Mga siguro 20 minutes. Ay, sige po, sige po. Sige po, sige po, tawag na lang po ako ma'am pag malapit na po ako. Okay? Okay po. Sige, salamat po. Apa. Ay! May mga isda. Sige po. Pwede pa po bumabili. Sige ako na po. Okay. Buti na lang po't malit ang aking sasakyan pala. Dahil po tinignan ko yung daanan ng kipot po. Kaya pag kami kasalubong na kailangan ito. Ito kasi is hindi na alam po ito. Ayun na, paulan na ulit. Wala na ako naglabas ng sampay. Okay na po. Okay na po ba ito? Okay na po. Hindi po, dito po ba yan? Ito yung naiiwan eh. Apa. Okay po. Ito po. Salamat po. Award. Buti na lang may deep dish tayo. Kuha natin yung first earning natin is 304. May tip tayo ng piso. Not bad guys. Not bad. Tawagan natin si Malabon. Hello ma'am, good morning. Hello po. Yes. Sa Lalamove po. Nakontak ko na po yung pagpipick upan. Na-confirm ko na po. Advice ko lang po, bali meron po tayong toll fee. Present ko na lang po later pagka deliver. Magkano? Hindi ko po sure pero meron po, pwede ko pong screenshot later pagka deliver ko sa inyo. Hindi ko pa po sure kung saan po ang magiging route po niya. Pero hindi naman po more than 200 po yun. Kasi Malabon lang Hindi kasi pagka nagpapadala ako, walang toll fee. Ay, baka bayan-bayan po yun. Kasi po mag-expressway po ako From Malolos to Malabon. Cancel ko na lang. Ay, pwede naman po i-cancel. Kaya lang po ma'am, kahit pero bago lang po yun. Kasi Malabon ma'am, alam niyo naman po na 'di ba, expressway po siya. Opo. Sige po ma'am. Sige po ma'am, pwede niyo naman, kaso malapit na po ako sa pick-up location. Sige, thank you. Nangingi ako toll fee. Hindi po makayag. Hello ma'am, good morning. Hello po. Hello po, sa Lalamove po. Opo. Ay, na-pick up ko na po yung mga, groceries po ba ito? Papunta na po ako dyan.
Sige po. Ah. Tawag na lang po kayo pag nasa may packet works na po kayo. Okay po, tatawag na lang po. Salamat po, ma'am. Okay po. Thank you. Thank you. Ayun guys, hindi ko alam, napindot ko pala ito. So, ang nangyari, yung sa isang booking natin to Malabon, imagine guys, from Malolos to Malabon, syempre, in-advisean ko siya ng toll fee. So, usually daw, pag nagpapabook siya, wala daw toll fee. Well, pwede naman natin ibayan-bayan yun. Kaya lang, for conveniency, di ba? Para na lang din sa end nila. So, maganda kung dadaan natin sa expressway. Pero, kung gaya nga ng sabi niya, meron daw pumapayag ng gano'n, especially sa sitwasyon ngayon, maulan at mabaha. So kung ibabayan-bayan ko yun sa kahabaan ng MacArthur Highway, hindi natin alam kung ano oras tayo makakabalik, diba? So it's my first experience guys. Siguro ilang araw ba akong naglalamove, hati-hati kasi siguro mga nasa 5th day ko na to naglalalamove. So well, Take the next right, then that turn is left. just an experience. Hello po? Hello po ma'am, good morning. Sa Lalamove po. Nandiyan na po kayo sa location? Ma'am, tinawagan ko po si drop-off location. Yung sa drop-off po. Nag-advise po ako na merong toll fee. Pinapa-cancel niya na lang daw po yung service, ma'am. Opo. Kasi usually, ma'am, Malolos to Malabon, talaga mag-expressway po talaga eh. So sabi naman po niya, Turn right. usually daw po wala daw pong toll fee. Pag nagde-deliver po ako ng pa-Metro Manila, ma'am, na toll fee po talaga eh. So, pinapa-cancel niya Yung na lang. kasing daw. ibang rider, sir, dito umiikot sila sa Obando. Opo, ma'am, kaso po, marami pong baha ngayon. Pagka nag-MacArthur po ako, baka bukas ko pa po madala. Yun po yung scenario ngayon. Kaya, sabi daw Continue po for 3 niya, kilometers. kung sakali, cancel na lang daw po. In-advise ko lang po kaya kasi baka po maghintay po kayo sa akin. Sige po, sir, kasi siya po ang ano yan eh. Opo. Ano na lang din po, contact niyo na lang kasi di pa po siya nagka-cancel dito eh. Bali nag-run pa po sa akin yung delivery. Okay guys, yung excitement natin kanina, nag-umpisa tayo medyo naputol. Kasi yung second booking na nakuha natin, tinawagan ko. Medyo nasira yung araw ko guys, sorry. Tinawagan ko kasi Malolos to Malabon. So sabi ko, nag-advise ako ng toll fee. Kasi dadaan ako ng expressway sa NLEX. So mag-exit ako ng Valenzuela going to Malabon. So nag-advise ako ahead of time na hindi nga may toll fee. Tinanong ko magkano, sabi ko not more than 200 naman po yun kasi usually dumadaan naman tayo doon. So parang naging rude yung tono niya, nasabi niya sa akin na nagpapalalamod naman ako, di naman ako sisingil ng toll fee. Sabi ko, ma'am, kasi po Malabon to eh, Malolos to Malabon po eh. So ayon po sa map, pinapadaan po ako ng expressway. So ngayon, sabi niya mag-cancel na lang daw. So sabi ko, okay po ma'am, okay lang naman po. So pa-cancel na lang po sa app. Kasi pag, hindi ko alam hindi pa ako sure dito. So comment na lang kayo guys kung ano yung magiging answer dito. Kasi hindi ako sure eh. So meron tayong ratings sa, diba? May ratings tayo na inaalagaan. Good, fair, very good, may mga ganun. So nasa fair na ako guys. Kasi yung first time ko nag-cancel, hindi ko alam kung ano nangyari nun. So nag-cancel, so parang ako yata nag-cancel nun. Hindi ko matandaan eh. So nung pangyayaring yun, naging fair na yung ating rating. So ngayon, yung concern ko is sana hindi na bumaba sa fair. Kasi nga, pag nangyaring gano'n, ako magka-cancel ulit. Hindi ko alam kung may acknowledge ni Lalamove yung reason. Kasi nga, ewan ko lang guys reasonable naman ako, di ba, mangingi ako ng toll fee. So ngayon, ang ginawa ko, tinawagan ko si pickup location. So ngayon, ang sabi ni pickup location, sabi ko, in-advise ko siya. Sabi ko, ma'am, tinawagan ko po si drop off. Pinapa-cancel niya na po yung booking kasi nag-advise po kasi ako ng In 200 toll fee. meters, turn right onto 24 de Augusto Street. Ayun, nag-advise po kasi ako ng toll fee. Inaano kasi ako ni Google na dumaan ng expressway, which is talaga naman kasi taga Caloocan ako guys. Graduate ako sa Potero Malabon. So alam ko na talagang expressway yan daan. Pwede ka naman dumaan ng MacArthur. Pero guys,
Kakahupa lang ng bagyo. So, sabi ni pick up location nung tinawagan ko siya, sabi niya, opo kasi pag nagpapa-deliver po kami, ang daan po sa Obando. Guys, Obando, grabe baha doon. Binati sa Obando hindi ganun kabaha, pero yung mga dadaanan sa Obando, baha. So, yun yung isa sa concern ko doon. Which is, siguro, in some point, sabihin natin yung more or less 200 peso na i-add ni customer para sa toll fee is kinda big deal pa rin. Naintindihan ko naman. Pero, in some point, dapat hindi naman natin mapiplease lahat, diba? Na kailangan din nila maintindihan na lalo sa sitwasyon, pwede ko ibayan-bayan yun, which is pabor sa akin na ibayan-bayan yun, kasi pwede ako mag triple double book na doon lang din sa bayan para sa baba lang ako, hindi ako punta ng expressway. Pabor ako doon, kaya lang with this current situation guys, so I don't wanna take risk. Kaya lang nangihinayang ako sa ratings natin, diba? Well, till now hindi pa siya nagka-cancel. Ayan, nandun pa rin yung book, yung naka-in progress pa rin siya. Pero ngayon guys, nandito ako dala ko yung ating first booking na paumbong Tumalolos. Nakita nyo nga kanina, diba? Medyo baha pa. Hindi ko alam kung saan nakatutok yung camera ito. So, sana nakunan siya na maayos. So, yun, medyo nalusong tayo. At the same time, medyo matanda yung kausap ko, si Nanay Selly. Hingi siya ng help. Napabuhat na lang, medyo mabigat yung box. Binigyan niya ako ng tip. 304 ang piso. no, hindi naman sama naman natin. Well, I still appreciate it. Kasi syempre, lalo sa mga business na ganyan, piso counts. Counted yan. Syempre, tubo yan eh. Hindi ka magkakaroon ng 1K kung walang piso. Yun guys, na-drop off na natin yung first booking natin. Ay! Naka-in progress pa rin yung second booking na Malabon na nag-decline ng toll fee. Luck sa ating ratings guys. Ito lang alam. But, backup plan. Meron tayong Transportify! Try nga natin yun. Baka meron dito malapit. If ever na may papasok dito guys, ngayon pa lang tayo mag-accept ng booking kay Transportify. At ayon sa aking mga na-research, si Transportify daw ay meron ng indication na pagka meron kailangan ng toll fee, mag-upload ka lang doon. So yun, medyo maganda siguro. Hindi ko pa na-try pero tingnan natin. Kahapon lang ako ng hapon na approve. So hindi ako lumabas kahapon dahil gusto ko magpahinga at malakas ang ulan. Ngayon medyo maganda panahon, hindi siya maaraw, cloudy pero hindi mainit at may baha. Yun pa rin. Wala pa rin tayong booking guys. Hintay lang tayo. Let's go. Okay guys, time check 10:26 AM. Maaga-aga. So, meron tayong good news. Yung gusto magpa-cancel na nagreklamo sa toll fee guys, siguro nakausap nung drop off na yun nga, maraming baha. So tumawag siya ulit sa akin nung nandun ako sa clinic kasi nagpa-check up ako guys. Di na ako nag-video, iniwan ko na tong camera dito sa sasakyan. So sabi niya okay lang daw. So sana maganda yung approach niya sa akin doon kasi guys ito yung fee niya. So hindi mo sabing maliit kasi 500 pa rin naman yan, sarado. Ito yung fee, tapos yung toll fee nakalagay kay Lalo Move Up. Iko-collect ko yung payment dito sa pick up location. So paano bahala na paano yung toll fee guys, malalaman natin. Try kong mag-document mamaya. Tingnan natin kung makakapag-video tayo. Kung hindi, well, just naman tayo, matututo tayo sa experience guys. Okay, so tingnan natin kung ano magiging outcome nito. First experience natin about sa pag-aas ng toll fee. Actually, sige, punta na tayo dun sa pick-up location. Actually, nandito na ako kanina. Siguro mga 2 kilometers away na lang. So, mula dun sa clinic, 4 kilometers tuloy ulit. So, okay lang yan. At least hindi na cancel. Yung rating natin, medyo makikip natin. So, let's see guys kung ano mangyayari. So, let's go!
Okay guys. Tumalon. Okay, nandito na po ako sa Caloocan / Malabon. Nalobat pa si Pocket One. So nag-charge muna ako, nag 74% siya. So kasi naka-high is in definition nito. So sikat natin. Yeah, nag-low tayo ng quality. Ito kasi nakapagpainit kay DJI Pocket One. So malapit na ako sa second booking ko guys, sa drop off dito sa may Malabon. So ngayon, yung babaeng nakausap ko na nag-complain about sa toll fee, nag-send siya ng number na lalaki yung sumagot at nung tinawagan ko, and then nung pinick up ko yung delivery na to, Oliver, nakapangalan sa name Oliver. Siguro ito talaga yung parang third man, parang ganun. Actually, meron ako napanood kay Idol Psych about doon sa mga third person or third party na nagko-contact about dito sa mga nagpapa-deliver sa Lalamove. So guys, which is medyo expected ko na, pero medyo worse yung nangyari sa kanya, pero expect the worst pa rin. So yan guys, nasa ilang kilometers na lang tayo. How much? How many? 350 meters. Okay, lapit na pala. Tingnan natin kung makakapag-video ako guys habang magda-drop off tayo. Drop-off delivery. Let's go. Okay, let's go. Arrive. Pindutin muna natin yung arrive dito guys. Ayun, yung mga nakabang sa akin. Damn. Okay. Waiting. Ayan o. Malabon na to guys. Hey. Regla. Hard working Regla. Ang galing. Tama ka boss. Idol Psych. May time na di mo pipindot yung record. Okay. Pinapasen na lang ni madam yung bayad sa Gcash na. So ayan. Text na lang natin siya. For 2615 926. Let's go! Okay na. Tapos na tayo sa second booking natin guys. So ongoing na tayo. So kuha tayo ng isa pa. For 1 kilometer. Okay guys, heading to my third booking. So dalawa lang ano lang siya. Parang ang nangyari, hindi ako nakaka-double book eh. Parang pa isa-isa eh. Kada magde-deliver ako na de-drop off ko. Pero this time, meron akong double book guys. Kasi pare siya sa Caloocan North. Ito siya. Gaya natin Sir Syke. Ito. Ayan, pareha siyang nabotas pick up. So pipick upin natin siya parehas. And then ayon kay Google, few kilometers away lang sila apart from each other. Kasi isa, bird cages yung isa, pagkain. Tingnan natin kung paano natin ma-divide to. Kasi di ko alam, baka mamaya madumi yung bird cage eh. Pero tingnan natin. Ayun, natawagan ko na nga pala si third booking. So bird cages siya. Ang bait ni sir. Sana mag-tip. Sabi ko, sir, nabasa ko po yung note nyo, 3 bird cages. Wala, may 3 by 5 feet. Ewan ko, magkaka 2 by something feet siya eh. Tingnan natin kung mapagkakasya natin. Alright guys, malapit na tayo sa pick up location ni third booking. Ito po yung food. 3 box lang daw. Tingnan natin kung may pagkakasya natin dito sa harap. Let's go. I-press ko na lang ito, baka dito kasya din sa harap. Tapos separated siya dun sa bird cage. Siyempre ano yun, sanitary.
na tayo, FNB tayo eh. Let's go. Ayan, Tentay Premium Quality. Hello ma'am, nandito na po ako sa labas mo. Okay, let's go. Pa ma'am, nandito na po ako sa may mismong gate po. Tingnan natin guys kung kasi dito. Kalat natin, pagtatabi natin. Let's go. Siguro maluwag lang yung battery ko. Bago. Sapo-sapuan na lang. Pwede. Hindi pwede balik? Malulubat yun. Ayun nga, na pick up na natin yung kay Tentay Foods Premium Quality. Ayan, so punta na tayo dun sa next pick up location natin. It's yung bird cages. Yun, nakita nyo naman. Ayan, sige guys, let's go, see you later. Ayun guys, after few attempts ng panonood natin kay Sir Syke, actually marami ako napanood na mga nagko-content about courier service like Lalamove and Transportify. So nakita ko yung kay Lalamove na mas bigger opportunity, yung mas malaki ang kita. Hindi ko alam kasi meron silang double booking. Ewan ko, kasi iba ginagawa nila, meron silang ibang platform, may Lalamove may ibang platform, pwede silang magsabay. Kaya lang ang alam ko, di ko pa na-try si Transportify. Ito, gaya niyan, naka-on yung app ko, wala pa siyang papunta ng Bulacan. Papunta na tayo dun sa next pickup location natin, sa fourth booking natin, which is yung bird cage. Kakasya po kaya? Yung nga rin po ang tinanong. Apo sa Lalamove. Tingin mo kasi yan. Basta yan, lahat na yan. Tapos, Bali, ito po kasama po. okay, kasama. Ito po kasama din? Kasi ilagayan nito na yan. Nakaganyan yan. Okay. Parang ito lang yata ang nakasya. Pero tingnan po natin. Bali, malawak po siya. Hindi ko lang po sigurado kung... Pero palagi ko kakasya to. Saan dala? Pa? Saan dala? Sa North Caloocan po. Oo. Kasi kaya ng... Dito. Pag ganun na. Oo. Haba. Kasi parang ganun yun na yung sakay ko nung nakaraan. Istante naman siya. Hello sir, andito na po ako. Ipipit lang po sa likod. Parang medyo malaki. Pero... Tinatanong daw po kung magsisend na daw po ba kayo ng payment. Pero ano, baka i-check ko muna po kung kakasya. Kasi parang ano... Sige. Pero Pero yung picture mo isa bago Apo. bayaran. Sige po. Unahin nyo na lang po yung dito. Pag ano. Ha? Hindi mo sasarin. Hindi, ano. Pasok yan pagka na, ano. Pahiga. Ano pala, nabubuksan pala Yan ilalim. lang. Yan lang sa side lang. Pero kailangan. Pahiga po, pahiga. Diba? Alanganin. Alanganin. Pag pinahiga mo, lalo na. Mas malapad. Mas malapad. Hindi kakasya. Hindi Yung kakasya. gutter niya. Sa loob nun. Yung pagitan. Oo. Kasi po may mga category po kasi. Siguro kung yung kinuha niya 300 to 400 kilograms. Hello po sir. Hello sir. Hello po. Sir, hindi po nagkasya eh. Right, sa ano? Sa back. Sa likod po hindi po kakasya sir. Kasi ano pala 3x2 feet pala siya. Kung magkakasya sana, yung dalawang maliit na cage kahit ilagay ko sa harap. Kaya lang po hindi kakasya sa 200 kilograms eh. Kahit po sa kotse hindi kakasya. Ang mainam po ditong kunin nyo sir, yung ano, MPB, yung mga o kaya mga L300. Doon po Kaya magkakasya. Fortuner o Innova, hindi kasi yan. Ano po, makanto po yung ano eh, likod eh. Ang sukat daw niya taas, 3x2 daw po, 3x2 feet. Opo, 3 feet. Yung lapad niya ba, 3 feet din? yung lapad niya po is 2 feet. Tapos yung haba niya po, yung tayo niya, 3 feet. Tapos yung taas,
Bali ano po siya, yung taas parang nakatayo siya 3 feet po, tapos yung lapad 2 feet. Yung parang yung lapad niya parang ano lang yata eh. O, yung kapag 2 feet. No, parang so yung ganun. taas at saka yung front, parang 3 feet. Opo, hindi po siya uubra. Pag halimbawa pinahiga sa 2 feet, hindi pa rin kakasya. Hindi rin po kakasya kasi ano po nilapat po namin eh. Yung kanto po ang problema. Maganda po dito talaga MPB o kaya yung L300 po yung kukutin. Kasi parang ano din po siya eh, parang na siyang rep yung laki. Sige pa, cancel ko na lang. Sige po. Opo, sige po. Okay lang po. Okay guys. Narinig nyo ang pangyayari. So medyo natagalan ako doon. Kuha tayo sa pang-booking. Yun guys, 51 minutes no. Dagdagan ng isa. Yun nga nangyari. Hindi nagkasya. Traffic on your route is heavy. Palit yung booking natin guys. In 200 meters, Let's turn right. go! Hello po. Dalawang order po ng beaten. Barbecue po. Welcome to bar. Alright, time check guys. 3:28 PM. Aray ko. Ayan. Medyo pinapunta niya pa tayo sa may kalayuan na malayo-layo dun sa ating pin location. Dahil nung pagtawag ko sa kanya, tawag dito, nasiraan daw siya ng sasakyan. So baka nagpahintay muna una. Ginawa ko, kumain muna ako sa Baga Burger. Yan, kita nyo naman kanina. Kumain ako sa Baga Burger. And then medyo matagal na, tinawag ako na yung pick up lock, yung pinag-pick upan ko, which is yung C10 Thai Food Corp. Parang ganun. So sabi niya, kukontakin niya daw. So siguro gumana ng paraan to si sir na ibili niya na lang. May pinagbilinan siya. So yung pinagbilinan niya na pinag-drop upan ko, siguro mga almost 1 kilometer pa ang layo. 500 to 1 kilometers pa yung layo niya. So yun, kaya aray ko. And then GCash payment pa. So ayun ko lang kung na-send na. Sana na-send na. Ayun. Okay, 520. Nag-tip sila ng DOS. Ano ba yung mga tip nyo? always be thankful na lang. Well, see you later guys. Shoot tayo ulit pagka sa bahay na. Sabi ni Google, meron pa akong 1 hour and 10 minutes. 1 eternity later. Hello guys, this is the next day na after nung araw na yun. So, yun, i-share ko lang yung aking Lala Move experience that day. Share lang ako ng real experience na pwede pong mangyari sa mga Lala Move driver na marirefuse tayo pag nag-ask tayo ng toll fee. So, nangyari po yun kasi hindi naman nila 100% naiintindihan yung trabaho natin. And then guys, disclaimer lang, yung nakikita yung price doon na pinopost ko with every booking, ano na po yun, screenshot na lang yun nung labas na yung commission ni Lala Move. So merong commission si Lala Move. So yung Malabon, Malolos to Malabon doon, 500 dapat yun. So nag-reflect na lang doon na 400. So 20% yata deduction. So medyo malaki. Well, yeah guys, ano ka nakapost dun, and then malinis na pong sa akin yun. So yun lang nakakuha natin. So ayun, and then guys, I'm just sharing my experience on my Lala Move journey. So yun po yung aking side hustle, hindi lang po kasama ito ating main job. So sa mga gusto pa pong pwede po tayo mag-upload ng more videos like that anytime soon. Siguro yung araw lang na medyo mababa earnings natin, but then again mamaya i-crash down natin yung numbers kung magkano yung kinita natin that day. Okay, so yun nga guys, mag-upload tayo ng ating next vid. Sana po mag-comment po kayo, subscribe and like, hit the notification bell natin for the next content kung Lala Move driving day again o sa mga kids. See you soon, see you in my next vid.